Okay, ayan po mga kababayan at ito nga matinding pasabog po ito ni Congressman Libiste mga kababayan habang siya ay in-interview nga dito po sa Net 25. Talagang mayroon po mga kababayan na kanyang nilabas po na mga tagong lihim dyan po sa Kongreso mga kababayan. At palagay ko po ay ito rin po ang dahilan kung bakit ay minadali po nila na isuspindi. Ito nga si Kiko Barsaga mga kababayan dahil takot po sila na baka ito ay isiwalat po ni Kong Barsaga. Pero ito na nga mga kababayan, mismong si Kong Libiste na po ang nagpahayag po dito at talagang matindi pong pasabog na ito mga kababayan. Kaya ito po, sama-sama muna nating panuorin at para mabigyan na rin po natin ng ating mga public opinion. Down, what are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption, not only outside of Congress, but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga, parang normal lang na nandun lang sa loob ng Kongreso, Oh. pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. Oh. At parang hypocritical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. You mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa nga ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Wow. Kasi tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity. Oo no? nga Ang lakas naman ng loob. Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Talagang malakas po ang loob nila dyan mga kababayan kasi wala pa man po talagang nahatulan po na mga congressman na sangkot po sa malawakan po na corruption. Alam po naman natin, di ba, marami po yung sangkot dyan. Pero ni isa po, wala pa po mga kababayan na naikulong o nakasuhan dyan po sa Kongreso mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa iba kong video, kasi meron po silang pinagsandalan po mga kababayan na kailan pong busing. Kaya hanggat andyan po ang kailang busing, hindi po yan sila takot mga kababayan. Ganun po yan at tingnan mo, mismong dyan po sa loob po ay pinag-usapan po nila at nais pa na palakyan pa ang budget po ng DPWH. So talagang meron pong plano mga kababayan. Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik. May balik Ang balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Opo, pero magkakaroon ng BICAM pa. BICAM. Oo. At yung Senado kasi is sinalash yung budget. Yes. Oo. So, gusto ng Congress itaas muli. Naku. At ang dahilan, I guess, is Nako, ano yung because there remains pasabog an yan, Kong, ha? Oo, pasabog. Pasabog yan, Kong, ha? Congress to have a So ayan na nga mga kababayan at talagang si Congressman Libiste na po ang nagsasalita. Mayroon talagang plano. Mayroong masamang balak mga kababayan. Grabe talaga Garapala na po ito mga kababayan. Itong ginawa po ng mga nasa gobyerno lalo na itong Congress Kaya pala gusto nila na mawala po itong si Congressman Kiko Barsaga. Alam naman nila na pag ito po ay magsalita, talagang walang preno po mga kababayan at talagang ilabas po yung kanilang mga tagong baho dyan sa loob po ng Kongreso. Pero ayan po, butin lang po mayroon pong isang Congressman Libiste din na nagsalita po para malaman po ng taong bayan ang kanilang mga ginagawa dyan po sa loob po ng Kongreso mga kababayan. Pero ayan po, baka ito na naman po ang isunod po na isususpindi mga kababayan. Alam naman natin, pagka kumalaban ka, magsalita ka na medyo hindi po nasang-ayon sa kanila, ay talagang
meron kang kalalagyan, 'di ba, mga kababayan? At talagang nakita naman natin 'yan na gano'n talaga ang mga tsorya na ginagawa po nila. Pagka hindi ka po naka-align sa kanila, talagang wala po, meron po talaga silang gagawin sa iyo. Pero iwan ko lang itong si Congressman Lebiste, hindi naman siguro siya katulad ni kung Kiko Barsaga na talagang halos tuloy-tuloy po yung kaniyang mga birada po 'no, sa administrasyon. Pero itong si Kong Lebiste, siguro nilabas lang po niya ngayon, pero hindi naman siguro na tuloy-tuluyan po 'no, na magpo-post din po siya katulad ni Kung Kiko Barsaga. Dahil po si Kung Kiko Barsaga ay talagang ang nasa isip po niya mga kababayan, hustisya po para po sa ating pong bayang Pilipinas 'no, na nais po niya na maiayos po ang ating pong bansa mga kababayan at yung mga corruption ay mawala na po mga kababayan dahil yan po 'no, ang talagang nagpapahirap po sa atin pong bayan at nagpapahirap na rin po sa atin po na mga mamamayan 'no. Kaya sana po 'no, meron pang mga congressman na katulad nila kung Kiko Barsaga, ni Kung Lebiste at iba pa diyan ano, mga kababayan na talagang hindi po matakot magsalita. Para alam din po natin kung ano po ang mga nangyayari diyan po sa loob, ano pong kanilang mga ginagawa diyan. Lalong-lalo na sa katulad nito na hirap po ng bayan ang kanila pong target, dapat malaman po natin 'yan mga kababayan, 'di ba? Kasi pera po natin 'yan, galing po 'yan sa mga tax, mga kababayan. So ayan ano, ito po maikli lamang ang nasabi po ni Kung Barsaga ay ni Kung Libiste, sorry, dahil sa parang ininterrupt na po siya ng mga newscaster na meron na po siyang nailabas na pasabog. Actually, parang tuloy-tuloy sana ito mga kabayan. Meron sana tayong marami pang malaman pero yun na nga, parang ininterrupt na po siya. So, naiba na po yung tanong po ano mga kababayan sa ating mga newscaster. Siguro umiiwas lang din po ang Net 25 para hindi na po lumaki pa, no? Kasi alam naman po natin na may mga tao din po na bayaran ng mga ah, administrasyon. Baka sila na naman po ang titirahin mga kababayan. So, yun na nga ay parang iniba po nila yung topic dito mga kababayan. No? Kaya hanggang dito na lang po yung nasabi po ni Kung Alibiste mga kababayan. Pero actually, malaki na po to na balita. No? Malaki na po to na pasabog na naalaman po natin na yung budget ngayon ay parang minaubra pa nila mga kababayan. Ano? At palakihin pa nga nila yung pong budget sa DPWH. So, mayroon talaga silang balak mga kababayan no na tuloy-tuloy pa rin po yung kanila pong mga gawain diyan po no sa Kongreso mga kababayan. Kaya balak po nilang ibalik no mga kababayan para patasaan po nila. So hangga't wala talaga, sa nasabi ko nga hangga't wala talagang maparusahan, tuloy-tuloy po 'yan mga kababayan. So talagang wala na pong pag-asa ang ating pong bayan Pilipinas kung lahat po ng mga opisyal na nasa gobyerno ay ang utak wala na pong ibang iniisip kundi ang kanila lang pong mga sariling kapakanan mga kababayan. So talagang yung palagi pong bumabaha pong ating mga lugar siguro hanggang tumanda na po tayo, hanggang wala na po tayo, talagang gano'n na po talaga ang palagi po nating sasapitin tuwing darating po yung mga kalamidad, bagyo, ulan, at iba pa mga kababayan no, na nakakaapekto po sa ating kalikasan. At yun na nga, kunting ulan lamang ay baha kaagad ang ating maranasan. No? Lalo-lalo na po doon sa mga iba't ibang lugar na medyo mababa po mga kababayan. Ano? At hindi lamang po basta-basta pong baha, yung baha po na aabot pa ng isang linggo bago po mawala yung tubig. So talagang mahirap po pag ganun po no, ang palagi po nating maranasan. At alam po natin sa ngayon pong bulan na ito, Disyembre, ay palagi pong umuulan mga kababayan. Marami pong mga bagyo na papasok. So paghandaan lang po natin mga kababayan ano, kung ano man po ang ating mga
maaari po na gawin para po ay iwas sakit na rin po dahil alam po naman natin yung mga tubig baha talagang marumi po 'yan mga kababayan at may mga sakit po na dala, no? Kailangan po na dobling ingat po tayo mga kababayan dahil parang wala po tayong maasahan ngayon sa administrasyong ito na malutas po nila ang problema tungkol diyan sa palagi pong bumabaha kahit na hindi naman po gaano kalakasan ang ulan mga kababayan. So tayo na lang po siguro ang maghanap ng paraan, no, na iwas na rin po tayo sa mga anumang sakit na dadapo po sa atin dahil mahirap po magkasakit mga kababayan. Mahal na po ang mga bilihin ngayon, mga gamot, di ba? So sa ganito po na payag ni Kong Libiste talagang wala na po tayong talagang naasahan pa. Yung mga pinapakita lamang po ng administrasyon ay parang pakitang tao lamang po yan mga kabayan na ginawan nga nila ng aksyon. Ito ngang nangyayari na korupsyon ngayon. Pero wala po yan mga kabayan sa tingin ko po dito nga sa mga sinasabi po ni Kong Libiste na patuloy pa rin po na may mga balak na hindi maganda ang iba niyang mga kasamaan dyan po sa house mga kabayan. So walang mangyayari diyan sa ginawa po na pag-imbestiga kahit na yang ICI pa mga kababayan, walang mangyayari diyan. Siguro yung mga kumalaban lamang sa administrasyon baka yun po ang kanila pong talagang tatargetin po nung ginawa po nila na ahensyang ICI mga kababayan. Pero pagka yung mga nasa kanila pong side wala po. Tuloy-tuloy lang po ang ligaya diyan mga kababayan. So ito na nga, no, narinig na po natin ang pasabog nga ni Kong Libiste. So nasa inyo po mga kababayan, ano man po inyong mga komento po dito, paki-comment na lang po sa ating comment section at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like na rin po mga kababayan at kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-pindot na rin po ang subscribe button at ang notification bell. Palagi kang update sa mga video na aking i-upload. Okay, alright. At maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW. Palagi lamang pong mag-iingat saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko.